Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, mga kapatid, ay ipagpapatuloy natin ang naging pag-aaral natin kahapon. Ito po ay pinamagatang The Church in the Midst of Challenges, a Call to Faithfulness, Part 2 na po tayo. At kahapon po ay tinalakay natin ang pag-aaral na ito tungkol sa mga challenges of the church. Yung mga key challenges facing the church today and how the Bible instructs us to respond. Puntahan po muna natin minsan pa ang talata sa Matthew 16:18 kung saan sinabi ng Panginoon, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail or will not overcome it." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salitang ating pagbubulayan. Alam natin mga kapatid that the Church of Jesus Christ has always faced opposition, both external and internal. Noon pa man nakakaranas ang simbahan ng mga pag-atake sa oposisyon sa labas at sa loob nito. Church history reveals that each generation encounters unique challenges, yet the truth of God's word remain the same. Ang sabi ng Panginoon, ang kanyang pangako ay ating mapanghahawakan. He will preserve His church. However, we must be faithful in our response to these challenges. Minsan mga kapatid, hindi naman yung mga challenges ng buhay ang nakapagpapabagsak sa atin . Ang nakapagpapabagsak sa atin sa mga challenges ng buhay ay ang maling pag-handle natin ng mga challenges na ito. We all know na nandyan lang naman yung challenges hindi po ba? Pero the way we respond to these challenges, lalong nagpapahirap ng mga challenges na ito. Kaya nga po sa umagang ito, atin pong iisa-isahin, 7 po iyon, at kahapon natalakay na natin yung 3 sa 7 key challenges facing the church today. Una, the challenge of biblical compromise. Ang simbahan ngayon ay naandoon po sa tinatawag na pakikipagkompromiso biblikal. Kahapon po ito ay ating tinalakay. Pangalawa, yung tinatawag na, ano bang pindot yan? The challenge of theological confusion. Ang issue po ng theology ay isa sa malaking usapin sa simbahan ngayon kasi people in the church and even leaders of the churches no longer care about theological matters. Hindi na po mahalaga sa kanila ang doktrina. Ang importante sa kanila ay yun na lang emotion, feelings at nararamdaman sa kanilang mga pagsamba. They no longer care if what they are doing is doctrinally and theologically sound. Yan po ang isa sa malaking issue ngayon ng simbahan. At pangatlo, yung challenge of worldliness and moral decay. Ang simbahan ay wala nang difference sa nasa loob at sa nasa labas. Sabi ng Biblia, do not conform to this world, but be transformed. Pero tingnan nyo po mga kapatid, yun namang mga nagsisimba, yun din naman yung mapaggawa ng mga masama. Yun naman pong mga corrupt politicians, nagsisimba rin naman. Yun naman pong mga may mga moral issues like nangangalo niya, nasa loob din ng simbahan. At makikita po natin na yung simbahan ay naging makamundo habang ang mundo ay naging makasimbahan. No, ano yung term na ginamit yan? The world has become churchy while the church has become worldly. So yan po yung mga challenges na atin pong nakikita sa ating kapanahunan. Kahapon po iyan ang ating tinalakay na 3 yan. Ngayon po punta tayo sa pang-4 na challenge. The challenge of division and disunity. Ito po ay prevailing at nagaganap sa buhay ng simbahan. Panahon pa ho ng mga alagad, nangyayari na ang disunity
and division. Ano sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree. No, bilang simbahan, bilang body of Christ, ay dapat nagkakasundo tayo. Di ba ang sarap? Sabi nga ng salmista, o anong kaligaligaya, ano po? At kahanga-hanga na ang magkakapatid ay nagsasama-sama, no? Nagkakaisa. At ito po ang paalala ni Pablo, no po? Brothers and sisters, I appeal by the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree and that there be no divisions among you. Pero ano ang problema? Sa panahon natin ngayon, churches today are often divided over secondary issues rather than being united in the gospel. Simpleng bagay lang, no? Ay nagkakahati-hati, nagkakawasak-wasak. Denominational rivalries, personal conflict, social and political tensions cause unnecessary division. And instead, mga kapatid, of engaging in biblical peacemaking, many believers engage in uncharitable debates and slander. Okay lang naman po mga kapatid kung talagang issue medyo malaki, lalo na ang doktrina. Kaya po dito sa Tinig ng Pag-asa, talagang hindi ako tumitigil kapag ang issue ay doctrine and theology. Kasi hindi po ikinakompromise yun mga kapatid Hindi po pwedeng i-compromise yun. Dahil sabi po ng Apostol Pablo kay Timoteo, darating yung panahong mapanganib na kung saan may mga papasok sa loob ng simbahan na talagang guguluhin, wawasakin, i-disunify ang church, no? Lalo na po sa katuruan. Ngayon, ano ang tugon ng ating simbahan dapat dito? The Reformed response is unity in essentials, liberty in non-essentials. Anong ibig sabihin yan? Magkaisa tayo sa mga mahalaga. Magkaisa tayo kung sino ang Diyos, ano ang nature, ano ang attributes, at importante ito, yung mahalagang doktrina ng simbahan. Ngayon, yung mga non-essentials, halimbawa, papaano ba natin pamamahalaan ng simbahan? Ano ba ang dapat na sistema ng gawain ng simbahan? No? Wala hong issue dun non-essential yun. Ngayon, halimbawa po yung mode of baptism, hindi po essential yun. Kung gusto po ninyo ay lubog, okay lang, ilubog nyo na ilubog. No? So, hindi po masyadong mga issue yung non-essentials. Pero yung mahalaga na kung saan sasablay ang ating mga paniniwala at ilalagay natin ang ating mga pagtitiwala sa sarili sa halip na sa Diyos, issue yon. Lalo na po yung usapin ng salvation. Hindi po pwede na ating paniwalaan na ang salvation is our decision. No, our salvation is a decision of God, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, encouraging members na po dito, ano sabi ni Pablo? Ephesians 4:3-6, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism. One God, the Father of all, who is over all and through all and in all. Yan po dapat ang pinagkakaisahan. Nagkakaisa tayo dapat saan? Sa bond of peace na ibinigay, at ang ating paniniwala, meron lang isang katawan. Meron lang isang espiritu. Tapos dapat nagkakaisa tayo sa essential matter, one Lord, one faith, one baptism. Yung paniniwala sa Diyos, dapat nagkakaisa tayo. Nagkakaisa tayo sa pananampalataya. Nagkakaisa tayo sa bautismo, which is the sacrament. At nagkakaisa tayo sa ating pagkaunawa na merong Ama, Anak at Espiritu Santo na siyang nasa ibabaw ng lahat ng bagay. We are unified through the belief that there is a sovereign Lord. Yan po yung gustong ipaliwanag ng bagay na yan. And let us encourage church discipline
and reconciliation where it is needed. Sabi ng Matthew 18:15-17, if your brother or sister sins, go and point out their fault just between the two of you. If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. And if they refuse to listen even in the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Ito ang nais ng ating Panginoon. Pagkaisahan natin ang mga bagay na importante at yung mga hindi importante, kahit iba-iba tayo doon. And let us encourage church discipline. Yung gumagawa ng masawa, sinasaway. Yung hindi sumusunod, ay sinasansala. So, anong application nito? Una, foster a culture of biblical humility and grace-filled dialogue. Tayo po'y magkakaiba ng kinalakihan. Iba-iba ng pinag-aralan. Iba-iba po ng antas ng spiritual maturity. Kaya dapat magpasensyahan sa isa't isa sa loob ng iglesia. Turuan natin ang ating mga miyembro ng church history to show how God has preserved unity through doctrinal clarity. Tandaan po ninyo, ang pagkawasak ng simbahan ay nanggagaling sa hindi malalim na pagkaunawa sa kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Kapag iba-iba tayo ng pinaniniwalaan, magkakagulo tayo at ito magiging cause ng division among churches. Take note mga kapatid, one of the challenge of our church today is the division and disunity. Panlima, the challenge of lukewarm Christianity. Panahon pa ho ng lumang tipan o ng bagong tipan, makikita natin sa buhay ng simbahan na sinulatan ni Apostol Pablo, nagiging ganito ang buhay ng mga mananampalataya. Kaya nga sa sulat sa aklat ng Epeso, sa Revelation chapter 3, anong sabi? I know your works, you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. No? Ano problema ng simbahan? Ito ang panawagan sa aklat ng Revelations Yung simbahan ay dapat magbalik loob. Yung simbahan ay dapat maging mainit o kaya'y maging malamig. Sapagkat kung ang simbahan ay magiging compromiser at magiging lukewarm, isusuka ito ng Diyos. Anong problema? Many Christians today lack spiritual zeal, prayerlessness, weak commitment to church, and lack of evangelism are primarily the sign of spiritual apathy. At ito ang sitwasyon ng maraming simbahan ngayon. Wala nang pananalangin, wala nang commitment sa church, kung kailan lang maisipan, doon lang pupunta. Kulang sa pag-iebanghelyo. Ang evangelism ay nagiging programa sa halip na ito'y maging lifestyle ng bawat member na ibahagi yung kanilang pananampalataya sa iba. Pero hindi po ito nangyayari. Palatandaan po ito ng lukewarm Christianity na marami tayo ngayon. No, minsan nga po sa isang pag-aaral, ako'y nalungkot Tinanong ko yung mga miyembro especially yung mga leaders in church, they are serving the Lord. They have been in the ministry for so many years. Pero tinanong ko, paano kayo magbahagi ng salita ng Diyos? They don't know. Kailan kayo huling nagbahagi ng salita ng Diyos? Walang maikwento. At pag tinanong nyo kung bakit kayo hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi nila alam kung bakit. Napakasipag naman sa gawain. Lahat ng gawain nandun. Pero yung primary work of a believer, which is to share the Word of God, they don't do it. Hindi nila yun ginagawa. Wala silang zeal sa bagay na yun. Walang zealousness. Pero yung seal na selyado at sarado, meron sila nun. Magkaiba yung zeal at seal. Sir, sarado, ano po? So, ano pong paninindigan ng Reformed Church? So, we emphasize the glory of God as our highest pursuit. Biblical preaching must be the priority.
1 Corinthians 10:31, ano sabi? Ano man ang ating ginagawa, kumakain man o umiinom, dapat po ito ay sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? We need to emphasize na ano man ang gagawin natin, dapat topmost priority ang kaluwalhatian ng Diyos. This must be our highest pursuit. And by doing so, magiging sentro ang biblical preaching ng ating puso. Biblical preaching that stirs the affections and calls for true discipleship. Dapat ito ang priority. Now, how can we apply this? Application challenge believers to prioritize Christ over what? Over worldly distractions. Turuan ng mga miyembro paano mag-iebanghelyo, ituro ang ebanghelyo because you cannot share what you don't have. You cannot share what you don't know. Hamon tayo ng hamon mag-ibanghelyo, di naman natin tinuturo paano. Hamon tayo ng hamon na share the gospel, hindi naman alam ang gospel. Kaya nga po ang taong ito sa Winnipeg Unida, priority ang lahat ng kapisanan, lahat ng miyembro ay turuan kung ano ang gospel para maituro nila ang gospel. Ikaw kapatid na nakikinig sa akin, baka nga may pastor pa nakikinig dito Pag tinanong mo kung ano gospel, hindi rin alam How can you share that? Hindi po ba mga kapatid? So, encourage corporate prayer and encourage mission-focused living. Hindi mo kailangan mga ibang bayan para magmisyon. Hindi mo kailangan lumayo para magmisyon. Ikaw kung saan ka naroon, that will be your mission field and that is your mission area na kung saan gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Yan po ang panlima. The challenge of lukewarm Christianity. Kaya dapat bilang mga totoong Kristiyano, nag-iinit, nag-aalab tayo. Hindi sa kung ano-anong mga bagay, kundi doon sa layuning mangaral at ibahagi ang Ebanghelyo. Ngayon, ang kinakarir ng maraming Kristiyano kung ano-ano Nakasentro lang doon sa four corners ng worship service every Sunday. At Kristiyano na tawag mo pag ganon? No. Ang tunay na Kristiyano ay asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi nagniningning doon sa four areas ng loob ng simbahan, kundi nagsisilbing liwanag sa labas ng simbahan at sa gitna ng mundong kanyang kinalalagyan. But the churches right now are in the spirit of lukewarmness. Napaka maligamgam. At ang sabi ng Panginoon, isusuka kita. Panganim, the challenge of persecution and hostility. Panahon pa ng Panginoong Hesus at ng mga alagad, challenge na ito Ano sabi ni John sa John chapter 15, 18 hanggang 19? If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. Panginoong Hesus ang may sabi nito, kung kayo kinamumuhian ng sanlibutan, gusto kong sabihin sa inyong nauna akong kinamuhian yan. At ano ang sabi ng Bible sa Philippians 1:29? For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him but also to suffer for Him. So yung suffering, persecution, hostility, that is part of our being a believer. Kung Kristiyano ka, asahan mo na yan. Kamumuhian ka ng mundo kasi yung sistema ng mundo iba sa sistema ng Panginoong Jesucristo. Kung may pandaraya ang mundo, tayo hinahamon sa katotohanan. Kung may corruption ang mundo, hinahamon tayo maging tapat. Kung ang mundo ay nanghihikayat ng immoralidad, hinahamon tayong maging banal. So, hindi madali yun. At ngayon, kung hindi ka nakakaranas ng persecution, kung hindi ka nakakaranas ng hostility about your faith, isa lang ibig sabihin nun, nakikipag-compromise ka sa mundo. Ito ang problema, hindi po ba? The problem, increasing hostility toward biblical Christianity, ipe-persecute talaga ng mundo ang Kristiyano. Pipilitin ng mundong gumawa ng mga batas para labanan ang mga tinitindigan ng mga mananampalataya. Like for instance, yung inclusivity.
Sino ba naman ang gustong magtiwalag ng tao? Gusto natin ay i-include ang lahat ng tao. Pero hindi tayo makikipag-compromise, nakikilalanin natin na yung mali ay gagawing tama. Katulad ng pagkakasal ng parehong lalaki. May batas na pinapahintulutan na yon. Halos buong mundo meron na yon. Pilipinas lang ang wala. They are allowing those things. The government are allowing those things. Sa education, tinuturuan ng mga bata ng kung ano-ano. Pero ipinagbabawal na magdala ng Biblia at ipinagbabawal ang manalangin sa paaralan. Ang social media, panoorin po ninyo, tingnan nyo kung anong mga ipinopromote. Puro kalaswaan, puro sex ang makikita nyo sa media, sa telebisyon, sa movies, at kung ano-ano pa. And these are blatant attack. Saan? Sa biblical Christianity. Christian values are labeled as intolerant, leading to legal and social opposition. Ngayon, pag nangaral ka ng mga bagay na may kinalaman tungkol sa moralidad, tungkol sa mga homosexuality, tungkol sa mga corruption, ikaw pang masama. Ikaw pa ngayon ang intolerant. Kasi hindi mo matanggap ang mga bagay na ito. So, ano dapat ang application nito, mga kapatid? Sa reform response, we need to trust in God's sovereignty in persecution. Hindi naman ito matitigil hanggang sa pagbalik ng Panginoong Hesukristo, palala pa yan ng palala. Kaya yung teaching ng dispensationalist na magkakaroon pa ng 7 years tribulation period, ngayon na po yun, mga kapatid. Ngayon na po yun. Eto na po yung tribulation. Ano pa bang gusto nyo? At mga kapatid, hindi ito titino. Lalala pa to ng lalala hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo naniniwala doon sa secret rapture Wala pong ganun. Nababalik si Kristo, dadagitin, kukunin, tapos wala hong ganun. Saka pa magkakaroon ng tribulation. That is not our belief. Ang ating paniniwala, yung Olivet Discourse ng Matthew 24, kung saan pinapaliwanag doon paano ang kanyang pagparito. At ang Kristiyano hindi exempted sa pagdurusa. You will experience all those difficulties, yung persecution na yun. Eto na po yun. Walang bansa na titino. Yan ang realidad. Tinawag tayo hindi lang manampalataya, kung hindi to suffer with Him. And that is for the believers. We will suffer for Christ. Kaya nga meron tinatawag na perseverance of the saints. Mananatili ang Kristiyano dahil ipe-preserve siya ng Diyos. And then pagbalik niya, sa kanya paghihiwalayin ang masama at ang mabuti. Sa kanya kukunin yung kanyang mga banal and He will establish His kingdom. Amen, mga kapatid. So we need to trust in God's sovereignty in persecution. Acts 5:41, the apostles left the Sanhedrin rejoicing because they had been counted worthy of suffering and disgrace for the name. Tingnan niyo yung attitude ng mga alagad, ng mga apostol. Pagkatapos silang litisin sa Sanhedrin, pagkatapos silang alipustain, anong sabi? Umalis sila na masaya. Umalis sila na nagpupuri at nagre-rejoice. Bakit? Nakita nila na sila'y kabahagi nung sinasabi ng Panginoon sa Philippians 1:29 na hindi lang kayo binigyan ng pribilehiyong manampalataya kung hindi ang mag-suffer para sa Kanya. Amen? So the doctrine of suffering, Christ calls us to endure persecution with joy. Ano sabi niya? 2 Timothy 3:12, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will what? Will be persecuted. Pero yung persecution niyan because of faith, because of truth, because of justice. Hindi yung persecuted dahil masama ugali mo. Hindi yung persecuted ka dahil tamad ka. Hindi yung persecuted ka dahil nangungutang ka, hindi ka nagbabayad. Hindi yung persecuted ka dahil ikaw ay napakahilig magchismis ng buhay ng iba.
Hindi po yung persecution na yon. Nakakalungkot yung magpapatotoo yung isang Kristiyano. Persecuted ako sa trabaho, pinagkakaisahan nila ako dahil Christian ako. Hindi ganon. Pinagkakaisahan ka dahil tamad ka. Yung karakter mo ang problema, hindi yung pagiging Kristiyano mo. Tama? Ito pong mga alagad, pinersecute sila dahil sa paninindigan nila sa faith. Hindi sila persecuted dahil sa katamaran. Hindi sila persecuted dahil ayaw nilang manindigan sa katotohanan. Naninindigan sila kaya sila persecuted. At yan ang sinasabi dyan ni Apostol Pablo kay Timoteo. Everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Amen? Now, anong application, kapatid? Una, equip natin ang mga believers to stand firm in faithful witness. Again, tayo po ay mga ambasador ni Kristo. Kapatid, huwag ka nang magpakilalang Christian ka kung hindi mo kayang tindigan. Ang tawag doon, mga kapatid, ay blasphemy and using the name of God in vain. Yan po ang utos, ikatlong utos ng Diyos. You shall not use the name of God in vain. And one way, and I guess the most common way, believers are using the name of God in vain ay sa pamamagitan ng pagsasabing Kristiyano sila, hindi naman nila ipinamumuhay. You are claiming the name. You are saying that you are part of being in His name. Christian. Pero ang buhay naman, hindi mo kang Christian. You are only using the name in vain. You are not living up the name. Ang tawag doon ay fake. Parang pulis o isang citizen na hindi naman pulis, nagbihis ng pulis at sinabing pulis ako. Pero hindi naman pulis, usurpation of authority tawag doon. O isang dentista na nagbubunot ng ngipin na hindi naman dentista, ang tawag doon ay fake, malpractice. At maniwala man ho kayo o hindi, napakaraming mga so-called Christian ngayon, malpractice. Usurpation of authority, using the name of Christ in vain. At sila yung pagdating ng araw sa Matthew 7:21, 22, 23, nagsasabing, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Verse 22, sasabihin nyo, Panginoon, sa iyong pangalan ay nagpahayag kami ng salita ng Diyos, nagprophesy kami. Panginoon, sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo. Panginoon, sa iyong pangalan gumawa kami ng mga himala. Ang sinasabi ng mga taong ito sa Matthew 7:22, ginamit nila ang pangalan sa pangangaral, pagpapalayas ng demonyo, paggawa ng himala. Pero malupit ang sinabi ng Diyos sa verse 23. Matthew 7:23 says, mangagsilayo kayo sa akin, mga mapanggawa ng masama. Hindi ko kayo nakikilala. Why? Because they don't stand firm in their faithful witness. Let us encourage prayer for persecuted Christians worldwide. Sapagkat ang realidad, meron talagang mga kapatid, meron talagang mga mananampalataya na persecuted because of their faith. Hindi yung persecuted dahil masama ugali. Hindi yung persecuted dahil nangungutang ayaw magbayad. May mga mananampalataya talaga na sinusunog ang bahay, pinagpapapatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. And that is the challenges that many churches are facing today. Ipanalangin natin sila. At panghuli, number 7, the challenge of shallow understanding of worship. Isinama ko po ito sapagkat sa panahon ngayon, usong-uso yung worship. Pero ang tanong, anong klaseng worship?
Ang sabi ng Diyos, John 4:24, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Malalim po yan mga kapatid, sa espiritu at sa katotohanan. Kapag sa espiritu at katotohanan, ano ibig sabihin? Hindi po yan nakabase mga kapatid sa mga emosyon natin. Hindi yan nakabase sa feelings and emotions mo. Kaya nga God is a spirit. Ano ba ibig sabihin nun? Ang spirit walang buto, walang laman. Ang espiritu ay hindi nakikita. Pero ang most of our worship experiences today, puro na lamang material, puro na lamang pisikal, puro na lamang emosyonal, at hindi sa espiritu at lalong hindi nakabase sa katotohanan. Most of the worship things the churches are doing today are non-biblical. Wala po kayong makikita sa New Testament na may patumbling-tumbling. Nagkikikisay katulad ng ginagawa ni Apollo Kibuloy, ni Joey Teves, ng mga Pentecostal tulad ni na Benny Hinn, ni na Creflo Dollar, ni na Kenneth Copeland, ni na Eddie Villanueva, at kung ano-ano pang mga simbahang Pentecostal. Wala niyan sa New Testament Church. Ang problema, many churches prioritize emotional experience over biblical worship. Entertainment-based services lack theological depth. Walang kalalim-lalim. Puro lang emosyon. Makakarinig kayo ng tila na, Panginoon! Wala naman luha. Lahat ay drama. Lahat ay propaganda para maka-attract ng emosyon ng mananamba. Wala kang nakuha kundi ang magdrama. Napakagagaling ngayon ng mga simbahan sa ganito. Kaya pag pumunta ka sa mga simbahan ngayon para ka nanood ng sine or nakapanood ka ng comedy bar. Dahil yung pastor walang ginawa kundi magpatawa na magpatawa Mga kapatid, kaya ko rin yun kung ganun din lang. Kaya ko rin magpatawa. Kaya ko rin mambola. Sa oras na to, gusto nyo gayahin natin mga Pentecostal? Simple lang yun. Kaya ko yun Sasabihan ko lang yung mga nakikinig sa akin ngayon. May nakikinig ngayon sa akin. Sa mga kapatid na merong sakit dyan, may karamdaman. Mga kapatid na may suliranin sa pera. May problema sa inyong mga anak. Meron kayong mabigat na suliranin na hindi nyo na alam ang inyong gagawin. Patong nyo ang kamay nyo sa cellphone kung saan kayo nakikinig. Kung nasa telebisyon, ipatong nyo ang kamay nyo sa telebisyon. Sa oras na ito, ipatong mo ang kamay mo sa ulo mo. Sumunod ka sa aking panalangin. Di ba ganyan ang common? Di ba ganyan ang inyong mga naririnig sa mga bulero at mga scammer na pastor? Wala pong basihan yon mga kapatid. Ano dapat ang tugon natin dito? Regulative principle of worship. Worship should be God-centered, and worship must be word-based and reverent. Ang pagsamba ay dapat nakasentro sa Diyos. Tandaan mo, ang pagsamba ay hindi dahil sa iyo. Ang pagsamba ay dahil sa Diyos. Hindi ikaw ang importanteng magngangawa ng magngangawa. Ang sentro ng pananimbahan ay ang Diyos ang magsasalita sa kanyang mga anak. Siya ang magpapahayag ng kanyang mensahe.
at ang atin ay ang pagtugon sa mensaheng kanyang ibibigay. Look at the most worship services na ginagawa ngayon. Pagpasok pa lang, sila na yung ngawa ng ngawa. Sila na yung iyak ng iyak. Sila na yung kanta ng kanta. Sila na yung punong-puno ng emosyon. Yung iba pagulong-gulong, takbo ng takbo, kumakahul pa yung iba, tawag nila, barking in the spirit. Meron pang iyakan ng iyakan, crying in the spirit. Yung iba naman tawa ng tawa, laughing in the spirit, at kung ano-ano pang sabi nila ay in the spirit. Pero ang lahat ng iyon ay emotional outburst ng kawalang paggalang. Pagkatapos silang magngangawa at magsigawan, magkantahan ng magkantahan at magdundagan, eto na ngayon yung preacher tatayo, magpapatawa, magkukwento ng nakakaiyak, at magkukwento ng hindi naman biblical. Pagkatapos, ang tawag nyo doon, worship. Merong prinsipyo ang pagsamba. May regulative principle ang worship. Kung gusto nyo matutunan yon, na andyan na po iyon sa atin pong YouTube channel sa Tinig ng Pag-asa. Meron na po akong video discussion ng regulative principle of worship. Doon nyo na lamang po panoorin. So we need to restore the proper worship. Sabi ng Psalms 96:9, worship the Lord in the splendor of His holiness. Tremble before Him all the earth. Ay baka yan ang ini-interpret na trembling, na nangingisay-ngisay. Pero ibig po sabihin niyan, tremble before Him ay magpakababa tayo. Katakutan natin ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin dahil sa kanyang kabanalan. Ang susunod, restoring expository preaching, restoring prayer, and restoring biblical sacraments. Amen? Kaya ang preaching dapat expository. One verse at a time. Iniisa-isa. Ngayon, ako po, mga Panginoon talaga naman ng mga pastor. Nagsimula ng isang talata, nagpaikot-ikot na kung saan na pumunta. Madali nyo namang malaman, mga kapatid, kung ang pastor nang bobola lang eh. Madali nyo malaman kung yung pastor ay hindi inaral yung kanyang mensahe. Paikot-ikot lang ho yan. Kung ano masabi, kung ano maikwento. Walang kaibahan yan kay Alex Calleja kapag nagpe-perform na. Magpapatawa at magtuturo sa kongregasyon, kinakausap ang kongregasyon na parang nasa comedy bar lang. Diyan mauuso yung, tapikin mo yung katabi mo, gisingin mo yung katabi mo. Mga ganun. Di naman sasabihin ng Diyos yun eh. Kung ang Diyos ang nasa pulpito, at ang Diyos ang magsasalita, parang kidlat ang kanyang tinig. At ang bawat makikinig ay makikinig ng may paggalang at respeto. Tama? Now, anong application nito? Let us teach biblical worship. Pastor, responsibilidad mo to eh. Turuan mo bakit ganon ang inyong liturhiya. Ituro mo ba't ganon ang inyong pananambahan. Dapat alam to ng bawat Kristiyano. Bawat bahagi ng liturgy dapat alam ng mga miyembro. Dapat based on scripture at hindi based on trends. Kasi ang mga simbahan ngayon, nakikitrends. Kung anong viral, yun ang nasusunod. Kung sino maraming views, yun ang sikat. Walang kaibahan sa simbahan. Kung sino ang simbahang pinupuntahan ng mga artista, pinupuntahan ng mga sikat, yun ang dinadagsa din ng mga
mananamba. Pero kung may kinalaman sa theology, wala. May kinalaman sa doctrine, wala. Trending lang. At maraming mga pastor nakikitrend. Now, let us foster congregational singing na rooted in biblical truth. Ako po, hindi ko pinagbabawal kumanta ng kanta ng Hillsong. May mga kanta ang Hillsong na biblically sound. Awitin niyo. Katulad din niya noong awiting Amazing Grace nung bagong labas. Nung bago pa lamang lumilitaw ang Amazing Grace, ayaw kantahin niya ng mga Reformed churches. Dahil contemporary daw, hindi siya original hymn na kinagisnan. Pero ubod ng ganda naman po ng linyahan ng Amazing Grace Hindi po ba? Nang nakapasok ito sa simbahan ngayon, kinikilala natin ito na isang well-loved hymn. Kaya huwag nyo sarhan. Yung mga nasa Reform naman, huwag nyo sarhan ang utak ninyo doon sa paniniwala na pwede pang makalika ng mga awitin ngayon na biblically sound. Sino ba gumawa niyang Psalter? Diba? Sino ba gumawa ng mga hymn na yan? Sa panahon ba natin, wala nang ganon? Huwag nyo sarhan. Sa kongregasyon nyo, lalo na kung nasa tamang theology kayo, encourage nyo mga miyembrong magsulat ng mga awiting pwedeng gamitin sa pananambahan na biblically sound. Wala sarado na utak Hindi na ika pwedeng gumawa ng ibang kanta. Bakit? Eto na lang ika, meron naman ito may psalter naman, psalter na lang. Yan nga yan. Sa akala ko ba ang church reform ay continuously reforming? Di ba? So, let us foster congregational singing. Ang malungkot dito, hindi na kumakanta ang kongregasyon, nanonood na lang ng concert ng praise and worship team. Tama. Pag ganun-ganun na lang yan, pag ganun-ganun na lang. Papalapalakpak na lang. Lalo na nga kung hindi na maalam yung kanta. Ito po ang application niyan. At yan po ang isa sa challenge of our churches. Shallow understanding of worship. Yun ang pampito. At in conclusion, mga kapatid, Christ's victory and the church's hope. Christ is building His church. Kanya yan And no challenge can stop His plan. Ang sabi niya sa verse 18 nga ng Matthew 16, even the gate of hell will not prevail against it. The Reformed faith teaches that God is sovereign and the church must remain faithful. Ano ang call to action? Stand firm. Remain biblically grounded. And let us proclaim the gospel boldly. We must be on the offensive. Kung ito nga mga kulto na ito nga mga mali ang ginagawa, napaka-active. Samantalang tayo na nagsasabing tayo totoo, napaka-passive natin. Tayo na nagsasabing nasa atin ang katotohanan, then let us proclaim. Hindi yung naghihintay na lang tayo ng elect para dumating sa ating simbahan. Pastor, huwag mong ibigay na dahilan yung biblical truth para i-justify ang iyong katamaran. No? Ulitin ko. Alam nating ang Diyos ang pumipili ng kanyang ililigtas. Pero huwag mong gawing dahilan ito para maghintay ka na lang nang dadalin sa'yo para iligtas. There is a call to action. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. You need to preach. You need to get out of your comfort zone and share the word of God.
alibay na lang ng katamaran yung theological truth. The more you know the truth, the more you will become active in the proclamation of the truth. Amen? At alam naman natin, kahit gaano karaming challenges ang ibato sa simbahan, hindi magtatagumpay ang mga challenges na ito. It may influence the church, the real church, but they will not prevail. Amen? So pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Happy weekend sa inyong lahat. At sana, this coming Sunday, pagbalik ninyo sa simbahan, babalik kayo doon ng may pagpapanibagong zeal sa Word of God at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.